Si Guchil ay labis na naguguluhan. Umalis si Chongyun mula sa tolda, sumisigaw ng malakas, ngunit bumalik din agad at nagsimulang magsalita ng mga kabaliwan. Akyat ako sa bundok Hua. Tinutok ni Guchil ang mata kay Chongyun. Maaaring magmukhang katawa-tawa ito, pero pakinggan mo ako. Gusto sanang malaman ni Guchil kung gaano kalupit ang susunod na sasabihin. Ngunit ang mga susunod na salita ni Cho Sam ay agad nagbago ng lahat. Pwede akong umalis na lang nang walang paalam, pero bumalik ako para sabihin sa'yo, dahil alam kong may napakahalagang impormasyon akong nakuha mula sa'yo. Wala namang dahilan para pakinggan ni Guchil ang kabaliwan ng isang baliw, pero nanatili siya dahil seryoso si Cho Sam at naramdaman niyang may malasakit siya dito. Babayaran ko ang kabutihan ng 2 beses at ang galit ng 10 beses. May darating na araw na ibabalik ko ang pabor sa'yo, kaya tandaan mo ang pangalang Chongyun ng sekta ng Bundok Hua. Magkikita pa tayo at babayaran ko ang utang ko sa'yo. Bumagsak ang mukha ni Chongyun. Alam ko, mukhang kakaiba, pero tandaan mo ang mga salitang ito. Isang araw, babaguhin nila ang iyong kapalaran. Aalis na ako. Paalala lang, Chongyun ng Bundok Hua. Tandaan mo ang pangalan ko. At nagsimula nang maglakad palayo si Chongyun ng buong tapang. Lumabas si Chongyun mula sa tolda, may kasamang huni. Inisip ni Guchil na tapos na ang lahat, ngunit pumasok ulit si Chongyun. Paanong direksyon papuntang bundok Hua ng Shaanxi? Kahit anong anggulo, si Chongyun ay talagang baliw. Tumakbo si Chongyun at tumakbo. Walang kahit isang tao sa buong mundo na magdadala ng isang pulubi patungong Shaanxi. Hindi ka panipaniwala ang kanyang mga binti na dating matibay at maaasahan, ngayon ay pakiramdam na pagod. Pati ang kanyang puso, mahina. Naranasan na ba ni Chongyun na sumakay sa kabayo o karwahe? Hindi pa. Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa kabayo, at hindi naman siya mahina para magpahina ng kusa. Kung isasama ang lahat ng distansya na tumakbo siya sa nakaraan, kayang pagkasyahin ang buong gitnang kapatagan ng 10 beses. Kaya't hindi na siya nag-isip at agad na tumakbo. Pero hindi pa siya nakapag-uunat ng mga binti at nakahiga na siya sa lupa. Hak! Hindi niya akalain na may ganito palang kahinang katawan. Ang kanyang mga binti na dati ay bakal, ngayon ay parang mga pangil at buto, at ang puso niyang hindi kumikibo, ngayon ay parang nanginginig. Ano ba itong kabaliwan? Para bang ang puso niya ay gustong tumalon palabas sa bibig niya? Anong klase ng katawan ito? Isang talon lang. Tumatakbo ba ako ng 1 oras o 2? Hindi. Mga ilang minuto lang, at nahihirapan na siyang huminga. Ganun ba kahina ang katawan ng batang pulubi na ito? Ang mga sagot ay nakalatag na sa harapan niya. Pagpapansin lang ang kanyang katawan at walang laman kundi balat at buto. At pupunta pa siya sa Shaanxi. Isang panaginip. Bago pa makarating sa bundok Hua, tiyak matutumba siya sa pagkapagod. Magaling ang katawan ng mga martial artist, pero ang katawan niya ngayon ay abot langit ang pagkakasira. Hindi niya alam kung magkakolaps ito dahil sa sobrang pagod, o dahil sa sobrang pag-isip, o dahil lang sa butong. Basta, natawa na lang siya. Kung pupunta ako sa Shaanxi, kailangan ko munang ayusin ang katawan ko. Kailangan ko lang matutunan ang martial arts. Isang bagong simula. Para sa iba, baka lang makita nila ang oportunidad na ito bilang isang kamangha-manghang pagkakataon. Hindi ba't sinabi nilang ang hindi nakarating sa tuktok, may mga pagsisisi? Tama yon. Pati yung mga umabot sa tuktok may mga pagsisisi. Kung sana ginawa ko ito noon. Kung sana nag-focus ako sa mga batayan. Kung sana nagpraktis ako nang abutin ako ng guro imbes na tumakbo. Kung sana hindi ako nahuli sa pagnanakaw sa lihim na alak. Hindi, kalimutan na natin ang huling iyon. CJ. Magagawa ko pa ulit. Dati, si Chongyun ay isa sa pinakamagagaling na swordsman ng pangatlong henerasyon. Pero hindi ibig sabihin ay nasiyahan siya, habang siya ay lumalakas at mas nalalalim ang pagkaintindi sa martial arts, mas naintindihan niya kung gaano kabangkarote ang kanyang mga pagpapraktis at kung gaano kabagsak ang kanyang pundasyon. Pundasyon. Ang kasumpa-sumpang pundasyon na iyon ang naging dahilan ng pagkawala ng Sahyong at Sahay. Ang unang hakbang ay palaging mahalaga. Ang Dantian at Inner Ki. Sa bawat katawan, mahina ang Dantian. Habang nagpa-practice, lalakas ito at magiging mas mahusay sa paghawak ng ki hanggang magamit ito sa martial arts. Ang maayos na dantian ang magiging pinakamahalagang susi laban sa ibang martial artists.
Ang kailangan ni Chongyun ay gumawa ng solidong dantian upang mag-hold ng ki. Okay, simulan ko na. Sinuri ni Chongyun ang paligid bago nagsimula. Ang paggawa ng dantian sa unang pagkakataon ay isang mapanganib na hakbang. Kaya't iniwan niya ang bayan at naghanap ng isang liblib na lugar upang maiwasan ang anumang aksidente. Malamang ay walang masasaktan, pero bakit pa nga naman ipagsapalaran? Magandang lugar ito. Pumasok si Chongyun sa kabubatan at naupo ng cross-legged sa lilim ng isang malaking puno. Saan na ba ako magsisimula? Maraming bagay ang gumugulo sa isip niya, lahat ng turo ng bundok Hua, higit sa 12 paraan ng pagtapik sa ki. Naroroon ang self-healing ki. Ang Plum Blossom Heart Method, na tiyak para sa Plum Blossom Sword. Ang internal ki, na magpapalakas ng 7 beses ang ki. Ang regulating ki, na sinasabing naglalaman ng lahat ng uri ng enerhiya. Ang dami ng mga paraan sa kanyang isip ay maguguluhan ang karamihan. Kung hindi niya nilimitahan ang sarili sa mga turo ng bundok Hua, marami pa siyang matutunan. Ngunit hindi na ito inisip ni Chongyun. Alam niya kung anong teknik ang kailangan niyang matutunan. Equilibrium of Six. Sa unang pagkakataon, malinaw at tiwala ang boses ni Chongyun. Ang Equilibrium of Six pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng lupa at kalangitan at ng 4 na pangunahing direksyon, silangan, kanlurang, hilaga, at timog. 6. Ang Equilibrium of Six ay ang mundo, at ang mundo ay ang Equilibrium of Six. May magandang tunog, hindi ba? Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito sa martial arts? Ito ay parang isang walang kwentang bagay na itinapon mula sa mga iligal na tindahan kapalit ng barya. Hindi mura, ngunit itinuturing itong mura ng mga tao. Ang pinakamurang teknik sa martial arts sa buong mundo, ibinenta sa isang presyo na kayang bilhin ng kahit sino. Sa madaling salita, sulit. Dapat ay ito ang unang bagay na binibili ng kahit sino sa bookstore upang matutunan ang martial arts. Ang mga hindi sumusunod dito ay matututo pa rin ng parehong bagay sa pamamagitan ng sarili nilang pag-aaral. Pero alam ni Chongyun na hindi ito isang walang kwentang teknik. Kung ito nga, hindi siya makararating sa kinalalagyan niya 100 taon na ang nakalipas. May dahilan ang lahat. Ang pundasyon. Ang napakahalagang pundasyon. Ito ang pinakamahusay na teknik sa martial arts upang linisin ang katawan, pagandahin ang dantian, at perpekto ang katawan. Ngunit ang mga epekto nito ay hindi nakikita ng mata dahil tanging ang mga nagagamit lamang ang dantian ang nakakapansin dito. Imposibleng muling itayo ang iyong pundasyon kapag nakatayo na ang tor. Ngunit, sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng pagkakataon na itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa pagkakataong ito, magagawa niyang tapusin ito ng masusing pagsisiyasat sa bawat detalye. Ang kanyang bagong tor ay magiging mas malaki at mas maganda. Nang malalim na huminga, isinara ni Chongyun ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng alam niya tungkol sa Equilibrium of Six. Habang siya ay kumakalma, gumalaw ang kanyang ki. Sa bawat hina, napuno ng oxygen ang kanyang katawan at gumalaw ang ki. Ang mga unang nag-aaral ay tumatagal ng 1 buwan upang maramdaman ang oxygen na dumadaloy sa kanilang katawan, ngunit hindi iyon kailangan ni Chongyun. Ang enerhiya mula sa hangin ay ginabayan ng Equilibrium of Six at nanatili sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Dito nagsisimula ang tunay na trabaho. Wala nang balak si Chongyun na manatili sa antas ng teknik na ito. Bagaman hindi masama ang sundan ang landas na itinakda, hindi maaaring maging kontento ang isang taong naglakbay na sa landas ng martial arts sa isang maliit na tagumpay. Isang kaunti pa. Pinokus niya ang kanyang isipan upang alisin ang mga dumi na nakahalo sa ki. Para itong pagtingin sa bawat thread ng isang malaking tela at dahan-dahang inaayos ang bawat hindi nakahanay na thread. Perpekto. Para kay Chongyun, hindi mahalaga ang dami ng nakolektang ki, ang kailangan niya ay isang natatanging purong ki. Alam ni Chongyun, ito ang unang hakbang patungo sa perpektong pundasyon. Ang maliit na dantian na ito ay ang pintuan patungo sa isang bagong mundo. Ang maliit na piraso ng purong ki ay magdudulot ng isang hindi mapipigilang landslide. Tama. Katulad ng, o sige, tumalon si Chongyun at tumayo. Nagawa niyang tumayo ng kalahati bago siya nag-twist at nahulog sa kanyang mukha. Ano? Nagkabangungot ba siya sa sobrang pagod? Cook. Itinulak niya ang sarili sa mga braso. O tinangkang gawin sa hindi. Hindi gumalaw ang kanyang mga braso. Oh.
Ang mga braso niya ay nanginginig na parang tinamaan ng kidlat. Ang itsura ng kanyang mga hubad na braso na nanginginig parang mga pangsanga ay nagdulot sa kanya ng awa sa sarili. Bakit ano ngayon? Hindi ito dapat nangyayari. Kapag natututo ng internal ki, ang katawan ay dapat may higit na lakas. Wait, sandali. Inili niya ni Chongyun ang kanyang mata patungo sa kanyang ibabang tiyan. Ang pinakapuri na ki sa mundo ay nakolekta, kasinliit ng mata ng langgam. Purong-puro ito, sapat upang masiyahan ang Plum Blossom Sword Saint, at ito ay halos himalang liit. Ano ang ibig sabihin nito? Huwag. Hindi ito makakatulong sa akin gamitin ang katawan ko ngayon. Paano ko nakakalimutan? Hinawakan ni Chongyun ang kanyang ulo habang gumugulong sa lupa. Dapat ay pinag-isipan niya ito bago niya ito ginawa. Mag-isip. Mag-isip, Chongyun, mag-isip. Ang utak ay nasa ulo, kaya bakit hindi siya nag-isip? Bakit hindi siya nag-isip? Naririnig niya ang boses ni Sahyong Jangmon na nagpapagalit sa kanya. Mag-isip ka naman. Mag-isip. Bakit hindi mo ginagamit ang utak mo kapag gumagawa ng bagay na unang beses mong gawin? Bakit? Hindi dekorasyon ang utak mo, mag-isip. Kung alam niyang ganito ang mangyayari, sana ay nag-isip siya ng mas maayos. Kailangan kong pumunta sa Mount Hua gamit ang katawan na ito. Isang malaking dilema. Cook. Sai. Si Chongyun ay nagdaing at nahirapang tumayo. Anong buhay ito? Tanging mga paghihirap lang ang nakita ni Chongyun na tila walang katapusan. Ngunit ang mga paghihirap ay nagpapanday sa mga bayani. Walang hindi mo kaya sa kaunting tiyaga. Hinaplos ni Chongyun ang kanyang ngipin at tinahak ang daan patungong bayan. Kuwak, nahulog si Chongyun sa lupa. Gutom siya. Walang bagay na makakatulong sa gutom na naglalagablab sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang magtipo ng ki upang maging isang wild beast, ngunit naging isang wood na lang. Hoy! Bingi o ano? Ha? Lumingon si Chongyun. Ano na naman ngayon? Narinig niya ng malinaw ang sinabi, ngunit hindi siya makapaniwala na may tatawag sa kanya. Wala namang dahilan para makipag-usap ang kahit sino sa isang pulubi. 3 pulubi ang nakatingin sa kanya, ang mga mukha ay puno ng pangit na galit. Akong pulubi. Ikaw. Sino pa ba ang tatawagin ko? Anong klaseng tao ka? Isang pangit na pulubi ang nagtalsik ng laway sa lupa. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para magmakaawa dito? Kailangan ba ng permiso para magmakaawa? Bata ka pa, kaya pagbibigyan na kita. Ibigay mo lahat ng meron ka, pati na yung perang nakatago sa manggas mo, at umalis ka na. Ang natitirang pera ni Chongyun ay nakatago sa kanyang manggas at sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga iyon ay mga tira, malamig na dumplings. Wala kayong konsensya. Mga kukunin mo pa ba ito? Pati ang kaunting pagkain. Ano nang kakainin ko? Pulubi ka. Wow, ang isang pulubi ay nanlait ng kapwa pulubi dahil lang sa pagiging pulubi. Para bang nilalait niya ang sarili niyang mukha. Sandali lang. Maingat na inilagay ni Chongyun ang mga dumplings sa gilid. Tumayo siya, inabot ang mga kamay ng ilang beses, naglakad ng isang hakbang paabante, at pagkatapos ay isang hakbang paatras, at inuulit ang galaw na iyon ng ilang beses. Ang mga pulubi na nakatingin sa kakaibang eksena ay nangatal. Anong ginagawa mo? Ay! Sandali lang, tapos na ako. Pagkatapos mag-ehersisyo, tumayo si Chongyun. Hindi ito perpekto, pero sigurado akong sapat na ito. Matapos ang kakaibang rutina, nakuha ni Chongyun ang tamang distansya, at ang haba ng kanyang abot. Kahit na maikli ang kanyang mga braso, nagawa niyang mag-adjust. Pinagpag niya ang leg. Ay! Ira the way, hindi ko kayang mag-punch ng malakas dahil mahina ang katawan ko. Kaya, tatanggap ka ng maraming suntok para mabawi yon. Si Raulo din. Sa sandaling iyon, tumalon si Chongyun at tinamaan ang mukha ng pulubi na nasa harap. Ak! Sumabog ang kamao ni Chongyun sa mukha ng pulubi, ang tunog ay parang ang isang kawayan ay tinamaan ng pader. Thud! Ang pulubi na tinamaan ng hindi inaasahang suntok ay tahimik na bumagsak sa lupa. Ako ang Plum Blossom Sword Saint ng dakilang bundok Hua. Sa sandaling iyon, lahat ng galit ni Chongyun mula sa kanyang reincarnation ay sumabog.
Mga mahal na Ginoo. Pulubi ba ang itsura ko ng Ginoo? Great beggar. Ulitin ko ba ang suntok? Ang mga pulubi na napahiya ay nagsimulang magreklamo. Saan kaya nanggaling ang halimaw na to? Masakit na parang mamatay ako. Ilang suntok lang ay tinalo ni Chongyun ang 3 pulubi. Nakakagulat na isang bata lang ang nakatumba sa 3 matandang lalaki, at maliwanag na disastrous na resulta ito para sa kanila. Magiging matagal bago ko masanay sa katawan na ito. Nagmamadali si Chongyun na makabalik sa Mount Hua, kaya hindi pa niya nagagawa maghiganti. Pero balang araw ay tiyak na haharapin niya ang pulubi at tuturuan ng leksyon. Mga lalaki, pakibigay ang mga utos mo. Mahal na Ginoo. Hindi, mahal na pulubi. Hindi. Nagtatanong lang ako, alam niyo ba kung paano makarating agad sa Shaanxi? Nagtinginan ang mga pulubi at mumiti. Nagsimulang magkaasa si Chongyun nang makita ang kanilang mga ekspresyon. Kung alam namin yan, bakit pa kami magmakaawa? Tanong ka na lang ng mas makatarungan. Hindi sila mali. Sa mga pagkakataong ito, siya ang may pagkakamali sa paghahanap ng daan mula sa isang pulubi. Okay na. Umalis na kayo. Yumuko ang mga pulubi at nag-umpisang magtakbuhan. Hindi, sinubukan nilang tumakas. Sandali. Dumating ang mga salitang iyon mula kay Chongyun na parang nagpahinto sa kanila. Okay lang na tumakas kayo, pero ilabas nyo lahat ng hawak nyo sa kamay at bulsa at iwanan dito. Hubarin nyo lahat ng mga gamit nyo maliban sa inyong underwear bago ko hubarin ito para sa inyo. Isang nakakatakot na eksena kung saan ang pulubi ay nagangster ng tanghaling tapat.